ng sarili kong asawa sa aming landlord para mabengbeng at hindi na magbayad sa upa sa bahay. Sabi nila, ang pundasyon ng isang pamilya ay pagmamahalan, pero sa sitwasyon namin, ang pundasyon ng bahay namin ay binuo ko gamit ang isang sikretong habambuhay kong dadalhin. Maayos ang buhay namin noon ni Dan. Siya ay isang mapagmahal na asawa at ama sa 2 naming anak, pero nagbago ang lahat nang mawalan siya ng trabaho noong nakaraang 2 taon dahil nagsara ang kumpanya nila. Nagsimulang gumuho ang mundo namin. Ang dating masayang hapagkainan ay napalitan ng mga bayarin na hindi mabayaran. Umabot sa punto na hindi na namin kayang bayaran ang tuition ng mga bata. At ang mas malala, nakatanggap na kami ng quit notice mula sa aming landlord. Isang gabi, nakita ko si Dan na umiyak sa gilid ng kama namin. Durog na durog ang puso ko dahil alam kong ginagawa niya ang lahat. Pero sadyang mailap ang pagkakataon. Dahil hindi ko kayang makita ang mga anak ko na matutulog sa kalsada. Naglakas loob akong pumunta sa landlord namin na matanda na. Tinatawag ko siyang Manong para makiusap. Alam kong mayaman siya at medyo may edad na. Pero direktahan niyang sinabi sa akin ang kondisyon niya. Hindi pera ang gusto niya kundi ang... Noong una ay nandidiri ako. Pero nang maisip ko ang mukha ng mga anak ko at ang paghihirap ng asawa ko, hindi na ako nag-isip ng 2 beses. Pumayag ako sa gusto niya. Nagawa niya ang lahat sa Kahit matanda siya, sobra pa rin akong nahirapan. Dahil din ang alaga nito. Pagkatapos niya agad niyang kinuha ang listahan at sa harap ko, binura ni Manong ang upa namin para sa buong taon. At binigyan pa ako ng extra cash. Pag uwi ko ng bahay, tinanong ako ni Dan saan ako galing. Pero nagsinungaling ako. Sinabi ko na humiram ako ng pera sa isang lumang kaibigan na nasa abroad. Tuwang-tuwa si Dan at halos sambahin niya ako sa pasasalamat. Hindi niya alam na habang niyayakap niya ako, nararamdaman ko ang sarili ko. Pero habang tumatagal, mas lalong nagiging komplikado ang lahat. Dahil si Manong ay nagsisimula ng maging possessive. Gusto niyang humiwalay na ako kay Dan at mag-alis niya sa isang kondo sa Makati. Sa kabilang banda, si Dan ay nakahanap na ng bagong trabaho at nangangako na babawi siya sa akin. Pakiramdam ko ay nasa gitna ako ng 2 nag-uumpugang bato. Gusto kong itigil ang lahat kay Manong. Pero hawak niya ang alas dahil may mga video siya ng aming... Isang gabi habang nag-aayos ako ng gamit, nakita ko ang phone ni Dan na naiwan sa mesa. May notification mula sa isang lalaki. Laking gulat ko nang makita ang mga screenshot ng usapan namin ni Manong at ang mga video na ipinadala sa kanya. Nanginginig ang kamay ko at halos hindi ako makahinga. Akala ko ay katapusan na ng lahat. Pero pag uwi ni Dan, sinalubong niya ako ng isang mahigpit na yakap at isang mainit na hapunan na parang walang nangyari. Hindi ko natiis at tinanong ko siya kung nakita niya ang mga message sa phone niya. Tumingin siya sa akin ng diretso. Walang galit kundi matinding lungkot. Sinabi niya na matagal na niyang alam. Alam niya na hindi galing sa kaibigan ko ang pera dahil tinawagan niya ang lahat ng kakilala ko noon. Alam niya ang bawat pag-alis ko para makipagkita kay Manong. Hinayaan niya lang daw ako dahil kailangan namin ng pera at tuwag siya para harapin ang katotohanan. Ang mas masakit, sinabi ni Dan na siya mismo ang nag-setup kay Manong noong una. Siya ang nagpadala ng anonymous tip sa landlord. Na hirap na kami. At alam niyang may gusto ito sa akin. Ginamit niya ako para hindi siya ang mahirapan sa paghahanap ng pera. Ang lalaking inakala kong biktima at pinaglalaanan ko ng sakripisyo ay siya palang utak na nagtulak sa akin para sa sarili niyang kaginhawaan. Napagtanto ko na sa loob ng bahay na ito, wala kaming pinagkaiba ni Manong. Pare-pareho kaming may kanya-kanyang agenda. Ngayon, nakatayo ako sa harap ng salamin, tinitingnan ng isang babaeng nawalan na ng dangal, hindi dahil sa landlord, kundi dahil sa asawang inakala niyang bayani. Ang bubong na nagtatago sa amin sa ulan, ay ang siya ring nagkukulong sa akin sa isang binuo ng taong pinakapinagkatiwalaan ko sa buong buhay ko, kaya naisip ko, tanggapin ko na lang ang alok ni Manong na maging mistress niya at tumira sa isang condo unit niya. Sa mga makakabasa nito, kung sa inyo ito nangyari, ano po ba ang gagawin niyo? Salamat.